Para sa mga taong kailangang muling mabuhay para lumaban sa susunod na mga araw, ang bawat talagang bagong ideya ay magmumukhang baliw lang sa una. Ito ay mas nagiging makapangyarihan na kadalasan ay nauuwi sa isang pambihirang tagumpay. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng mga taong naipit sa pulutong ng mga kaaway matapos matalo sa labanan. Naiwang walang pagpipilian kundi ang lumabas ng buhay habang may pagkakataon pa. Ngunit sa kabila ng kawalan ng tsansa dahil sa imposibleng misyon ay hindi pa rin nawala ng pag-asa kung saan pumasok na pati sa mga ulo nila ang kakaibang mga ideyang maiisip mo lang kung ikaw ay nasisiraan na din ng bait. Ang kwento ng mapangahas na pagtakas sa hanay ng mga kalaban. Kakaibang istorya ng HNLMS Abraham Crinsen, ang huling barko na nakalabas ng buhay. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Sa kasagsagan ng pananakop sa Pilipinas ng napakalakas na imperyong Hapones, ay kasabay din ito ng kanilang kampanya sa Java na ngayon ay bahagi ng bansang Indonesia. Noong mga panahon na yun, sila ay kilala pa sa pangalang Dutch East Indies sa ilalim ng The Netherlands. Ikawalo ng Pebrero taong 1942, nang iwan ng 48th Division ng Pwersang Amerika na nakabase sa gulpo ng Lingayen sa Pangasinan ang Pilipinas upang tumulak patungong silangang bahagi ng Java upang doon ay suportahan naman ang mga kaalyadong bansa na The Netherlands, United Kingdom, Australia at mga lokal ng Java. Lahat sila ay nagsanib pwersa sa pagdepensa sa isla dahil sa banta ng pag-atake ng hukbong Hapones na di nga nagtagal. Noong ika-27 ng Pebrero ay naganap ang makasaysayang labanan sa karagatan ng Java kung saan ang napakalakas na pwersang Hapones gamit ang daan-daang mga eroplano sa itaas at mga destroyers naman sa ibaba ay nilipol ang lahat ng mga barkong pandigma ng pinagsamasamang pwersa ng mga allies. Bago pa man formal na lagdaan ang pagsuko ng Royal Netherlands East Indies Army sa Java noong ika-8 ng Marso, ay nagtamo na sila ng napakalaking pinsala. Libu-libong mga sundalo at sibilyan ang namatay at naubos ang halos lahat ng kanilang pwersa sa karagatan maliban sa 4 na barkong minesweeper. Ngunit ang mga barkong ito ay hindi kagaya ng mga destroyers na nakadesenyo para makipaglaban din dahil iba ang kanilang papel na ginagampanan at armado lamang sila ng iilang maliliit na kanyon at mahinang mga armas. Bukod dito, ang mga barkong ito ay sobrang mabagal din kung ikukumpara sa mga barkong pandigma o sa madaling salita ay wala silang kalaban-laban sa napakalaking pwersang pandagat at himpapawid na nakakalat sa rehiyon na yun. Bago pa man tuluyang bumagsak ang depensa ng Java ay nakatanggap na ang mga maliliit na barko ng Code KPX na nagsasabing ang mga wala ng kapasidad lumaban ng mga barko kagaya ng mga minesweeper ay tumakas na sa lugar patungong Colombo sa Sri Lanka o kaya naman ay sa Australia kung saan nandun ang iba pang himpilan ng Allied Forces. Ngunit dahil sa mas malaki ang banta papuntang Colombo, dahil na rin sa napakaraming pwersa ng mga kalaban na nakakalat sa karagatan ng Pilipinas na dadaanan nila, ay nagpasya ang 4 na minesweeper na ito na sa Australia na lang sila magtungo. Pero dahil nga sa pagkakagapi ng kanilang hukbo, ang bahagi ng karagatang nag-uugnay sa Australia at Dutch East Indies ay tuluyan na rin nabuksan ng pwersang Hapones. Ibig sabihin, natrap sa loob ang mga minesweeper na ito at wala silang daraanan aling lugar man ang puntahan nila sa pagtakas. Kaya't ang kanilang naging misyon ay ang lumabas ng buhay sa lugar na yun. Ang isa sa mga barkong ito ay ang HNLMS Abraham Crinsen. Dahil imposibleng matupad ang nakapaloob sa Code KPX sa protocol ng kanilang pagtakas, ay nagdesisyon ng opisyal ng 4 na barkong ito na magkanya-kanya na lang sila ng diskarte ng paglabas. Ang ginawa ng isa sa mga commander nila ay tinaniman na lang ng bomba ang barko at pinasabog sa gitna ng dagat upang makaligtas ang mga crew nito dahil mas lalo silang mamamatay lahat kapag nakita sila ng mga kalaban. At ang mga tripulante nila ay nagtago na lang sa mga islang nadodoon. Samantalang ang 3 natira ay nakipagsapalaran pa ring maglakbay. Ngunit ang isa sa mga crew ng Abraham Crinsen ay nagkaroon ng kakaibang ideya na di aakalaing dadampi sa mga isip ng bawat isa sa kanila.
Ito ay ang magpapanggap silang isa sa 18,000 mga islang nakakalat doon na lumalabas na napakagandang ideya ng pagpapanggap. Ngunit ang misyon na yun ay mananatiling buwis buhay pa rin. Kaya tinipon ng kanilang commander ang lahat ng crew at binigyan ng pagkakataon ang lahat ng kalayaang pumili kung sasama pa ba sa paglalakbay gamit ang kakaibang ideya o tatakas na lang at magpapaiwan na natrap sa mga islang nakakalat sa lugar na yun. Kalahati sa mga crew ng Abraham Crimson ang tumakas na lang habang ang kalahating natitira ay pinagpatuloy ang pagtatangkang lumabas. Bagamat hindi ganun kalakihan ang barko na yun, ay napakahirap pa rin itong itago sa mga kalaban, lalo na't ang numero 1 iiwasan nila ay ang mga eroplanong walang humpay na lumilipad sa itaas. Ang natitirang crew ng Abraham Crimson ay dumaong sa isa sa mga isla at doon ay pumutol sila ng mga puno, mga sanga at mga dahon hanggang sa makakaya nila upang matakpan mula sa itaas ang buong barko. Samantalang ang katawan naman nito ay pininturahan nila upang magmukhang katawan ng mga puno at mga bato kung titingnan sa malayo. At dahil delikado pa rin kung mapapansin ng mga eroplano sa itaas na merong islang gumagalaw, ang Abraham Crimson ay nanatiling nakadaong buong araw at pagsapit ng gabi ay tsaka sila muling maglalakbay kung saan limitado lamang ang bisyon mula sa itaas. Sila ay dahan-dahang umuusad buong gabi hanggang sa muling sumapit ang araw kinabukasan at sila dapat ay nakadaong na muli sa isa sa mga isla at ang gagawin naman nila ay papalitan ng panibagong mga sariwang sanga ang mga natutuyo na. Sinasamantala din nila ang pagkakataon na yun para mag-imbak ng supplies bago ang susunod na paglalakbay pagsapit ng gabi. Samantalang ang 2 sa 3 natitirang minesweeper ay nagpasyang maglakbay ng magkasama kung saan pagkalipas lang ng ilang araw ay kapwa na ispatan ng mga Japanese plane at sa tulong ng mga destroyers ay binomba nila iyon hanggang sa mawasak at lumubog. Walang kaalam-alam ang Abraham Crimson na sila na lang ang natitirang survivor sa labanan sa Java. Nagpatuloy sila sa paglalakbay sa ganong diskarte hanggang sa makarating sila sa pinakamahirap na bahagi. Nandun na sila malapit sa hangganan ng mga isla at kailangan nilang tawirin ang open sea kung saan wala silang matatagpo ang mga isla na maaaring pagtaguan at nagkalat ang mga barkong pandigma ng mga kalaban. Pero dahil hindi pa nila siguro oras, pagkalipas ng 4 na araw na paglalayag ay tsaka pa lang sila nakatanaw ng susunod na isla. Muli nilang pinalitan ang mga natuyong sanga at puno at sa pagmamasid ng mga tripulante nito ay napag-alaman nilang hindi pa o wala pa nakakarating ng mga sundalong Hapones sa lugar na yun. Palatandaan na sila ay malayo na sa mga kalaban o maaaring sila ay hinahanap sa maling lugar. Dahil dito, nabuhayan ng loob ang lahat ng tripulante ng Abraham Crimson dahil isang paglalayag na lang ay makakarating na sila sa teritoryo ng Australia. Nang muling mapuno ang supplies nila ay wala na silang sinayang na sandali. Pagsapit ng gabi ay tumulak na kaagad ang Abraham Crimson sa mas mabilis na takbo. Hanggang sa noong 10 ng Marso taong 1942, nang makarating na sila sa bukana ng Indian Ocean at tutumbukin na nila ang timog na bahagi ng Australia. Nang maramdaman nilang wala ng banta ng panganib, ay hinubaran na rin nila ang barko. Itinapon na nila ang mga puno, mga sanga at mga dahon na karga nila upang gumaan ang barko at di na din sila tumigil pa dahil lubos na rin halos ang kanilang gasolina. 13 ng Marso nang matanaw na nila ang unang isla ng Australia, kaya't sila ay nagtalo na sa sobrang galak dahil di biro ang panganib na kanilang pinagdaanan. Pagkadaong sa lugar ay nagkarga lang sila ng gasolina at dumiretso na rin kaagad ang Abraham Crimson sa himpilang pandagat ng Allied Forces at doon pa lang nila nalaman ang mapait na kapalarang sinapit ng 3 pang minesweeper na kasamahan nila. Nahuli rin at nabihag pala ang mga crew ng unang pinasabog na barko habang sila ay nagtatago sa mga isla. Habang natagpuan naman ng mga kalaban ang 2 pang minesweeper at tinatake din ng mga kalaban hanggang sa lumubog at mawasak. Ang mga survivors ng Abraham Crimson ay naparangalan sa kanilang katapangan sa mapangahas na pagtakas at sila ay hinangaan ng lahat dahil sa pagkamit ng imposible. Pagkatapos ng digmaan, ang Abraham Crimson ay nagpatuloy sa serbisyo at sila ay naging bahagi ng convoy ng Australian Navy kung saan bumalik na rin sila sa dating papel na ginagampanan, ang mag-detect ng mga kalabang submarine at bomba sa dagat. Ang Crimson ay nagretiro noong taong 1960
Umuwi na siya sa The Netherlands at doon ay ginawang museo na pag-aari ng Dutch Navy at nananatiling atraksyon sa mga turista magpasa hanggang ngayon. Ang HNLMS Abraham Crensen ang nag-iisa at kahuli-hulihang nakaligtas na barko ng Dutch Navy noong panahon ng digmaan. Samantalang ang werdong estratehiya ng Abraham Crensen na nagresulta ng maganda ay ginaya na rin ng iba pang mga barko ng Navy ng iba't ibang mga bansa na nakakaalam ng kwento nito. Kaya't ang alamat ng Abraham Crensen ay mananatiling buhay magpakailanman. Para sa mga taong kailangan muling mabuhay para lumaban sa susunod na mga araw, ang bawat talagang bagong ideya ay nagmumukhang baliw lang sa una. Ito ay mas nagiging makapangyarihan na kadalasan ay nauuwi sa isang pambihirang tagumpay. Ikaw kaibigan, paano mo hinaharap ang mga pagsubok na sa tingin mo'y imposibleng malampasan? Nagpapanggap ka na lang ba o nagbabaliw-baliwan upang malusutan ang lahat? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!